Magandang umaga sa lahat. Ngayon tatalakayin naman natin ang Rehiyon 8 o kilala bilang Silangang Visayas. Bago tayo pumunta sa panitikan ng Rehiyon 8, kilalanin muna natin kung ano ang nasa Rehiyon 8. Ang Rehiyon 8 ay merong 6 na lalawigan. Ito ay ang Leyte, Biliran, Samar, Silangang Samar, Hilagang Samar at Katimugang Samar. So, ang mga tao naman dito ay ang wika na kanilang ginagamit ay Waray at Cebuano. Tinagurian din itong luklukan ng kasaysayan dahil doon dumating si Magellan noong sa kapanahunan pa ng ating mga ninuno. Doon din ginanap ang unang misa ng Pilipinas at inilathala din dito ang famous quote ni General MacArthur na I shall return. So malawak na lambak ang Samar at mabundok naman ang Leyte at Biliran. Napakarami ng makasasayang lugar dito sa Rehiyon 8. Isa na dito ang isla ng Malisawa at ang cathedral kung saan ginanap ang unang misa noon. Magandang umaga po sa lahat. Ako po pala si Mariel Ilingon, ang ikalawang tagapag-ulat. So, ang aking tatalakayin po ngayon ay ang pangunahing produkto. Ang kanilang pangunahing produkto ay ang saging, bigas, sugarcane, basket weaving, pottery, or ceramic. Ito ang kanilang mga pangunahing produkto. At dumako naman tayo sa Pintados Kasadyaan Festival. So, ang Pintados Kasadyaan Festival ay isang tauhang pagdiriwang sa lungsod ng Tacloban sa Leyte, Pilipinas. Ito ay ginaganap tuwing Hunyo 29 bilang pag-alala sa mga sinaunang pamayanan sa rehiyon ng Bisaya na nagpapintura ng kanilang mga katawan upang ipakita ang kanilang kagitingan sa digmaan at kasiyahan sa mga pagdidiriwang. Ang salitang Pintados ay nagmula sa mga katutubong Bisaya na may mga kahalintulad na tato sa kanilang mga katawan, habang ang kasadyaan naman ay nagmula sa salitang Cebuano na nangangahulugang kasaysayan o kasiyahan. At dumako naman tayo sa Linggo ng Kulturang Waray. Ito ay pinagdiriwang ang Kaanib Festival. So, ang Kaanib Festival isang pagdiriwang sa Ormoc City, Leyte na nagtatampok ng mga sayaw, paligsahan at iba't iba pang aktibidad. Ang ikaapat na kapistahan ng Rehiyon 8 ay ang Kalamay Festival. Ang Kalamay Festival sa Samar nagtutok sa paggawa at pagkain ng kalamay. Mga lalawigan sa Rehiyon 8 ay ang Leyte, Biliran, Samar, Silangang Samar, Hilagang Samar, at Timog Samar. Unang lalawigan ng Rehiyon 8 ay ang Leyte. The capital city of Leyte ay Tacloban. Ang Leyte ay kilala sa magagandang diving spots, waterfalls, at beaches. Pangalawang Biliran, the capital city of Biliran ay Naval. Katulad ng Leyte, ang Biliran ay mayroong ding mga magagandang beach na perpekto para sa mga taong mahilig sa dagat. Pangatlo ay ang Samar. Ang kabisera ng Biliran ay ang bayan ng Naval. Ito ang pinakamalaking bayan sa lalawigan at sentro ng kalakalan at edukasyon. Silangang Samar, isa sa 3 probinsya na bumubuo sa Samar Island sa Visayas. Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Borongan. May natural na katangian tulad ng mga malalawak na kagubatan at malinis na ilog. Isa rin itong popular na destinasyon para sa mga taong mahilig sa adventure. Tulad ng hiking, caving, at surfing, makikita rin dito yung Samar Cobra. Hilagang Samar, isa rin sa 3 probinsya ng Samar Island. Ang Hilagang Samar ay kilala rin sa kaniyang lokal na delicacies tulad ng tinapa o smoked fish at tahong. Tahanan rin ito ng Philippine Eagle at Tarsier. At ang panghuli ay isa rin ito sa 3 probinsya ng bumubuo sa Samar Island.
Ang kabisera nito ay ang lungsod ng Maasin. Ang probinsya ay mayaman rin sa kultura at kasaysayan. Maaari mong bisitahan ang mga historical sites tulad ng Maasin Cathedral at mga Spanish era churches. Ang probinsya ay mayaman rin sa kultura at kasaysayan. Maaari mong bisitahin ang mga historical sites tulad ng Maasin Cathedral at mga Spanish era churches sa iba't ibang mga bayan. Topografiya ng Rehiyon 8. Samar, pangatlo sa pinakamalaking pulo sa Pilipinas ay ang Samar. Bundok Suero, may mataas na 1,300 metro na matatagpuan sa timog ng Biliran. Bundok Kaputuan, may taas na 850 metro sa Samar. Bundok Labi, pinakamataas na bundok sa silangang Visayas na nasa Samar na may sukat na 1,800 metro. Panghuli ay San Juanico Bridge, isang tulay na may mahabang 2,200 metro na nakakumonekta sa lalawigan ng Leyte papuntang Samar. Dadako naman tayo sa mga akdang panitikan ng Rehiyon 8. Awiting Bayan, isang uri na binubuo ng mga tula o kanta. Katutubong awit, waray, waray folk songs. Nagpapahayag ng mga saloobin, pag-ibig at karanasan. Halimbawa, usahay song. Irignum ay isang bahagi ng mga pagtitipon na nagbibigay ng pagkakataon upang awitin o makalikha ng bagong awit. Magandang araw po sa lahat. Ang tatalakayan ko po kalon ay mula sa Barn or Bansang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Si Muntika Banhi Zamora de Tayad Al-Hukim, kilala siya sa opisyal sa pangalang Rehiyong Otonomo Bansang Moro sa Muslim Mindanao o sa English naman ay Bansang Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Kilala rin siya bilang simpleng Bansang Moro o iba ay Moroland ay isang autonomous region sa loob ng Pilipinas. Ito ay bahagi ng Framework Agreement sa Bansang Moro, isang paunang kasunduan sa pamamaraan, kapayapaan sa pinirmahan sa pagitan ng Moro Islamic Liberation Front at ng pamamahalaan. Noong 2016 naman, nang si Rodrigo Duterte ay nanalo bilang isang pangulo, inihahayag ng kanyang administrasyon na ang Bill Bansang Moro Basic Law o BBL ay lilihiko na sa halip ng makuha ng 17th Congress of the Philippines. Noong 2018 naman, ito ay binuhay muli ang bilang organic law sa Bansang Moro Autonomous Region sa Muslim Mindanao o BARN o Bansang Moro Organic Law, isang bilang bersyon ng BBL. Ang rehiyong autonomo ng Bansang Moro sa Muslim Mindanao ay ang Pakanan, Pakababa, Talon o Bulingan, Lamitan, Basilan, Kapitulyo ng lalawigan ng Sulu sa Sulu, Pulo sa Panampangan, Sapa, Tawi-Tawi, Lawa, Lanao mula sa lungsod sa Marawi at lungsod sa Cotabatong bansa. Sa ika-21 ng Enero 2019 naman ay isinigawa ang plebisito ng pagbubuo na para sa Bansang Moro Organic Law or BUL sa mga rehiyon ng Autonomous Region in Muslim Mindanao or BARM or ARM. At ilang may munisipalidad at lungsod sa Lanao del Norte, Lanao del Sur at Cotabato City. Ang pagbuo ng Bansang Moro Transition Authority or BTA ay naganap noong ika-22 ng Pebrero. Ang BTA ay initrim ng pamahalaan ng
itinilaga upang ipatupad ang Bangsamoro Organic Law or BOL at magsilbing transitional government pala. Ang ika-26 ng Pebrero 2019 naman ay ang paglipat ng kapangyarihan ng ARM sa BARM. Ang ARM ay Autonomous Region Muslim in Mindanao at ang BARM naman ay BARM naman ay Bangsamoro Autonomous Region Muslim in Mindanao. Ang susunod naman po ay ang papamahalaan. Uri, nakakabahaging regional ng ang uri naman ay nakakabahaging regional ng parlamentaryong pamamahala sa loob ng isang unitaryang republikang konstitusyonal. Ang susunod naman ay konseho. Ang konseho Bangsamoro Transition Authority or BTA Council ay ang lehitimong organisasyon na nagpapatupad ng Bangsamoro Organic Law or BOL sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARN. Ang susunod naman ay Sheikh Khalifa Usman Nando o Wali o Ceremonial Head. Sa Bangsamoro Government, namatay siya noong February 5, 2023. Ang susunod naman ay si Murad Ibrahim. Si Murad Ibrahim ang punong ministro ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Siya ay leader ng Moro Islamic Liberation Front or MILF. Isa siya ang leader. Ang mga pangalawang ministro MILF ang isang revolutionaryong grupo ng susulong sa kapayapaan at isang autonomiya para sa Bangsamoro people. May mga pangalawang ministro naman. Ang una ay Ali Sulaiman. Si Ali Sulaiman ay isa siyang voluntaryong politiko at isa siyang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front or MILF. Ang pangalawa naman ay bakante. Ang terminong bakante, bakanting kinatawan ay hindi malinaw at kundi nagbibigay ng mga direktang resulta sa paghahanap. May 5 naman pong lalawigan dito. Ang mga lalawigan na nababanggit ko po ay ang mga lalawigang nasa Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi.